Amen. So, pagpapatuloy na po natin ang ating series. Ang series po natin is the Book of Ephesians. At ang pinaka-title po ng Book of Ephesians ay Grace to Each One. So, nasa patatlo na po akong, patatlong series na po natin. Ang napa-assign po sa akin verse ay Ephesians chapter 1, verse 13. Alam niyo po mga kapatid, bago ko simulan, ang gusto po kasi ng Panginoon ay ma-appreciate natin yung mga blessing na binigay niya sa atin. Sipin niyo yung binigay niyo ng blessing pero hindi na-appreciate, hindi kayo nakakainis. Pero kapag bibinigay ka ng blessing, bibinigay kang regalo sa isang tao, tapos pinaghirapan mo, ay matutuwa ka na ina-appreciate, matutuwa ka na ginagamit, matutuwa ka na tinatakang talaga, kinakain yung mga regalo mo, di ba? Kaya, yun ang gusto ng Panginoon, yung kanyang pinaghirapan, yung kanyang finished work, ay ma-appreciate natin. Kailangan lang minsan, magkaroon tayo ng reminder. Napopokus kasi tayo sa problema, napopokus kasi tayo sa mga hinaharap natin, kaya nakakalimutan natin yung spiritual blessing na binigay na pala niya sa atin. At anong spiritual na blessing? Every spiritual blessing has already been given to us in Christ. Ang dali po. Ang dali, ha? Baka makatakbong pa diyan patusos diyan habulin ko yan. Thank you, Pastor. So, nasa na tayo? Yun. Kaya nga, ang insecurity lamang, yun ang problema, kaya na hindi natin na-i-enjoy. Napopokus tayo masyado dun sa present natin. Nakakalimutan natin na meron tayong destination. At yung destination na yun is already predestined. Wala na tayong ibang pupuntahan kundi sa destination na yun. Sabi ng iba, destination is not important. What is important is the journey. Naniniwala ka agad dun. Siyempre, mas mahalaga muna ang destination. Bago ka mag-enjoy sa journey, dapat alam mo kung saan ka pupunta. Tama? At mas mai-enjoy mo ang journey kapag alam mong diretso ka doon sa pupuntahan mo, maganda. Ay kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi ka mag-i-enjoy kasi ikaw ay worried. Baka mamaya kung saan ka madala. Kaya ngayon, mga kapatid, ay enjoy na tayo kasi sigurado ang pupuntahan natin. At ang gusto ng Panginoon, we also enjoy the journey. Amen, mga kapatid. Kahirap kaya nung alam mo na ang pupuntahan mo. Parang ako minsan, may pupuntahan kami sa isang lugar, may ticket na, may ano pa. Ay ako hindi ba mapakali, ako worried. Bakit? Baka mahuli, baka mahirapan sa pagsakay, baka pag nasa bus na iba ka, makaramdam ng pagdumi, baka yung nagwo-worry ka sa mga bagay na nandito na hindi mo ngayon ma-enjoy yung inaharap mong destination at nawawala yung enjoyment mo sa present. Kasi nagwo-worry ka lagi doon sa dadatingan. Nagwo-worry ka sa future. Matuto kaya tayo na ipagpalagay ang sarili natin na, Lord, salamat po, araw-araw kasama kita. Mag-i-enjoy kayo talaga sa buhay natin sa mundong ito. Bagamat alam na natin yung ating pupuntahan. Kaya nga po, pag ni-review natin yung mga nakaraang session natin, we can just summarize yung mga tatlong week na pinag-aralan natin. First, yung unang preaching, yung chosen by the Father, yun yung verse 3 to 6. Pinili ka ng Ama, pinili ka from the very foundation of the world, pinili na tayo. Yung nakaraang week na tinuro ni Pastor Rodel, we are already redeemed by the Son. Paano? Pinili tayo, pero isinakatuparan yung kaganapan ng pagkakapili sa atin sa pamamagitan ng pagtubos ng kanyang anak. Verse 7 to 12. At ngayon naman, pag-aaralan natin, we are secured by the Spirit. Verses 13 to 14. Kaya makikita po natin dito yung harmony ng Trinity. The Fathers, chosen us. The Son, redeem us. Now we are secured by the Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. At isa po ang purpose niyan. Isang purpose niyan. For the praise of His glory. For the praise of His glory, ang purihin siya at sambahin siya. Makikita natin na ang lahat ng ito magre-resulta sa pagpupuri, pagsamba. Kahit nga tayo sa pagpipreach natin, dapat ang resulta ay pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Pag nagpipreach tayo, dapat ang resulta, at salamat nga po Panginoon. Purihin ka Panginoon, yun dapat ang result ng pagpipreach natin. Kaya nga, kasi nga, ano ba ang origin kasi ng lahat ng ito? It is the love and the mercy of God sa verse 4. Ang pinagsimulan nito dahil mahal tayo ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon. Sino? Ang Ama, siya ang nagplano, siya ang pumili from the very foundation of the world. Being chosen for salvation, being predestined to become His son and daughter. Yun ang nakatalaga sa atin, maging anak ng Diyos. How? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Through the cross is the redemption. Sa pagtubos ng anak sa cross. At ang ating halaga, sabi nga ni Pastor Rodel, ang ating halaga is bought by the blood of Jesus. Therefore, our worth is the same, that of Christ.
Kasi ang pinambayad sa atin yung dugo ni Jesus. Kung ano ang pinambayad sa iyo, yun ang halaga mo. Tama, mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At ganun din, at ibinigay tayo bilang inheritance. Binigay ng Ama tayo sa anak bilang kanyang inheritance. O kita nyo, tingnan nyo mga katabi nyo, ito ang pamana ng Ama sa anak. Itong itsurang ito. Itong itsurang ito, ang pamana ng... Pero totoo yun, mga kapatid, yun ang sabi ng Bible. We are inheritance. Hallelujah. At hindi lang tayo inheritance, we are also going to inherit Christ. Palitan, inheritance tayo. At the same time, we also going to inherit. We are also co-heir with Christ. Kaya pinag-isa tayo. We become one so that there is no more distinction. Jesus in us, we become one. At ang final fulfillment ng lahat nito ay pag tayo ay tinawag na. Pag napalitan ang ating body with the glorious one. Pag dumating na ang Panginoon, pag na-rapture na tayo, o kaya pag ikaw ay natigok na. Alin man ang mauna. Alin man ang mauna. At ang resulta nito mga kapatid, for the praise of His grace, verse 6. For the praise of His grace, para purihin, pasalamatan ng kanyang biyaya. Sa verse 12 and 14, for the praise of His glory, ang kanyang kadakilaan, purihin at pasalamatan ng kanyang kadakilaan. Napakadakila talaga ng Diyos nito. Salamat po. For the praise of God, in short, para purihin at pasalamatan ng ating Diyos. Kaya basahin natin ang Ephesians chapter 1, verse 13. Dadalawang verse lang ito mga kapatid. Tag-isang oras lang bawat isang verse. Basahin na natin, Ephesians chapter 1, verse 13 sa NIV version. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Amen. Basahin natin sa Tagalog version. Ayan. Basahin natin. Sumampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng Parang may kulang yan. Yung verse 13. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan sa Kanya rin naman, pagkatapos ninyo sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling. Yan, mga biniling pag-aari para sa kapurihan, itong purpose, para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. So, i-divide natin itong mga verses na ito into 5 groups. Ito lang kaya kong gawin. I-divide sa 5 groups. Yung unang group, ang topic pala ay the group, tapos pangalawa, the grounds, patatlo, the seal, pangapat, the guarantee, and last, the goal. Yan ang magiging groupings ng pag-aaral natin. Una, the group. Anong klaseng group? The grace group. Ang group na binayayaan, mga kapatid. Sabi niya, kayo man din. Sa Tagalog, nawala dun eh. Kayo rin. Kayo man. Sa English, and you also. Bakit kasi sinabing and you also? Kasi sa verse 7, pag binasa natin, sabi dun sa verse 7 sa Tagalog, kaming ginawa ng Diyos ang lahat na ito upang isakatuparan ang kanyang plano. Kami ang kanyang tinawag, kami ang kanyang unang tinawag upang maging kanya. Sabi doon sa verse 7, upang sumampalataya, kami mga unang sumampalataya sa kanya. Kami. So, nangungusap si Pablo, binibigay mo na example, kami yung una. Kami ang mga chosen nung una. Pero ngayon, kayo din. Kaya ngayon, you also. We are now one group in Christ. Parang yun ang sinasabi ni Pablo, kami nung una, kami yung unang example, na tinawag, na makakilala sa Kanya, na maging Kanya, at magbigay ng papuri sa Kanya, ngayon, kayo din. And you also now. So there is no more distinction. Pinakikita doon na there is no more distinction between the Jews who are the first and the Gentiles who are you also. Na kayo din. Kayo mga hentil. Kaya, pinag-isa na ngayon. We're included in Christ. Kami ay isinama kay Kristo. Ibig sabihin, paulit-ulit ito eh. Pag binasa po natin yung Ephesians chapter 1, hanggang dito, 6 na beses na sinabi yung in Christ, included in Christ. Ano po ang importance ng 6 na beses na inulit-ulit? Pinakikita po dito ang kahalagahan ng pagiging kay Kristo outside noong pagiging kay Kristo. Kung hindi ka kasama sa group na ito,
you cannot expect blessing and favor from God. Why? Because this is the group na ipinakita ng Diyos ang kanyang blessing at pagpapala. Anong group ito? Those who are in Christ. At kung kayo ay na kay Kristo, you are the recipient of all this promise, predestined, chosen, and blessed forever. Amen, mga kapatid. Yun po yung the grace group. Pangalawa, the grounds of inheritance. Ano yung mga kondisyon? Bakit tayo tumatanggap na ito? When were you included? Sabi ng letter na ito, you are included when you hear and when you believe. You were chosen from the foundation of the world for salvation, but you were included after hearing and believing. Sabi ng NASB translation, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, hindi lang listening, hindi lang basta listening, having also believe. Hindi lang nakinig, but having also believe. Ito ngayon po ang conflict. Ito ngayon po ang tension. Ito ngayon po ang argument. Ito ngayon ang argument. Nung sa mga pag-aaral natin una, pinili ako. Akala ko chosen ako. Akala ko siya lahat ang kumilos. Ay bakit ngayon parang meron akong papel na gagampanan. At ang papel na yan is having listened and believed. Paragang may, akala ko 100% na talagang sinod ang gumawa. Bakit ngayon pala ay meron akong side? On one side, nakikita natin yung predestination. Yung pagkilos ng Diyos, yung pagpili nung una pa, from the very foundation of the world, He set it up. From the very foundation of the world, alam na ng Panginoon ang kanyang gagawin. From the very foundation of the world, alam na niya kung sino ang kanyang ililigtas. From the very foundation of the world, alam na ni Lord kung paano niya gagawin ito. Pero, ito pala naman ay kailangan pala ngayon na ako ay na nakarinig, ay kailangan manampalataya. So, merong konting tension dyan. Kaya nga pag binasa natin sa nakaraang verse, that we should be the praise of His glory. Who first? Hope in Christ. Yung mga hope, nagbigay ng hope kay Christ. You see, yung human part is we have to place our hope in Christ. Nakita niyo tension doon? Nakita nyo na pagdating sa verse 13, kaya nga sinasabi dito, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed. Ano daw? Believe. Having also believed. So, yung God's part is choosing, and everything else, yung our part is believing. God's side is predestination, itinalaga ka, election, our part is to believe. But, itong tanong, paano yun? How could God choose? Ito maganda ito mga kapatid, makinig kayo. In 10 minutes, medyo may dadaanan tayong napakagandang topics. But how could God choose? And we believe. God choose, and we believe, and both of them exist. Paano yun? Akala ko God choose, independent of anything, of nothing else, independent. Kasi He chose. He choose. Sinong gumagawa? Siya lang. Siya pumili. Independent. But on the other side, we have to believe. Paano nangyari? One side is true. The other side is also true. But how could that? Yan yung mga kapatid, the mystery of God. Yung mga bagay na parang hindi natin maintindihan sa Bible, ang best part. Bakit, mga kapatid? Kasi ginagawa nito tayong humble. Nagiging humble tayo Nire-remind niya tayo, mga kapatid, na siya ang sumulat ng librong ito. Bakit? Kasi kung tao ang sumulat ng librong ito, i-resolve itong problemang ito Pipiliting i-resolve ang problemang ito. Pero, mga kapatid, ang Diyos ang sumulat ng mga verses na ito, kaya ang Diyos lamang ang makasasagot. Nasa Kanya ang resolution ng mga verse na ito. Hindi natin kasi kayang intindihin sa our small physical mind ang kasagutan ng mga katanungang ito. Para pinipilit mong ilagay ang buong Pacific Ocean sa swimming pool. Pinipilit mong ilagay ang buong karagatan sa isang tabong tubig, mga kapatid. Isang example na lamang, mga kapatid. Do you really understand Trinity? Can you really explain it to me? Trinity. God, three, and yet one. God is one, and there is no other God but one God, and yet they are three. How can you explain that to me, mga kapatid?
Mahirap maintindihan. Ito pa mga kapatid. Sabi ng isang, nabasa ko dun sa isang preacher pag ito, pato sabi niya, pag akyat mo to, bago ka daw pumasok sa kalangitan, nakasulat, those who will may enter. Sino man ang may gusto pumasok? Pero pagdating mo dun sa pinto ng kalangitan, nakasulat, welcome, you who are chosen and predestined one. Abay, akala ko ba nasa labas, welcome those who will. Pumasok kung sino may gusto. Pero pagdating mo sa loob, welcome, you who are chosen and predestined one. Abay, mahirap ipaliwanag dito. Lalo na ito mga kapatid. Sabi ni Jesus, I am knocking on your door of your heart. And whosoever open their door, I will dine with them. Sabi nga ni Jesus. Sabi dito sa John chapter 5, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Kung sino man daw ang manampalataya doon sa kanya at sa nagpadala sa kanya, ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, it is you who choose to be saved. And yet, pagdating sa verse, sa chapter 6, sabi dito, no one comes unless the Father gave him to me. Walang makalalapit sa kanya, malibang siya ay inilapit ng Ama. Sa ating pag-iisip, simple na pag-iisip, sasabihin natin, ay contradiction yan. Sabi dito, ay kung sino man ang gusto, kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And yet, dito sa isang side, hindi ka makalalapit kung hindi ka inilapit ng Ama. And yet, ito ay red letters. Ibig sabihin, si Kristo mismo ang nagsalita. Hindi dalawang tao ang nagsalita. Si Kristo mismo ang nagsalita nito. And yet, both statement is absolutely true. Paano mo ngayon iintindihin yan? Sasabihin nga ng simple mind mo, it is a contradiction. But ito ang katotohanan, since both of them is true. Alam mo kapatid, sometimes you don't need knowledge or explanation. What you need is a faith like a child. Amen. Ang kailangan mo kapatid ay pananampalatayang tulad ng sa isang bata. Tatanggapin mo ang sinasabi ng Panginoon sapagkat ang faith ang nagdadala sa iyo sa kapanatagan at kaligtasan, mga kapatid. You don't need yung absolute understanding of all of this. What you need is faith to believe. Amen, mga kapatid. Naniniwala ba kayo doon? You don't need knowledge, but you need faith like a child. You don't need to worry. Hindi yun ang worry. Paano ko ba i-resolve itong mga sitwasyon ito? Paano ko ba i-resolve? Hindi nga kaya ng mind mo kasi. Ang Panginoon na nagre-resolve nito, ang Panginoon na nakakaunawa nito, tanggapin mo na lamang ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. At ang result nito, mga kapatid, ang result, pag tinanggap mo, God gets all the credit. Yun ang bottom line, that God gets all the credit to the praise of His grace, to the praise of His glory, and we must respond in faith. Kaya nga, i-harmonize ang lahat nito. It's napakalaking, parang pag binigyan ko ng pansin, ipang i-resolve ang mga bagay na ito, yung napakalaking bagay na hindi naman kaya ng utak ko. Alam nyo, ako mamaya isang araw, makikita nyo na nagbibilang na ng bituin sa kalangitan. Nagbibilang na ng buhok ng aking asawa, kung talagang binilang nga ni Jesus ng Panginoon. Nagbibilang na ng mga butil ng buhangin sa dagat. Kasi nga, hindi kaya ng ating pangunawa. Ano ang nagiging resulta? Nagiging humble tayo. Nagiging mapagkumbaba, simple knowledge. Kasi yung napakadaming kaalaman, pops up. Huwag natin kalilimutan, knowledge pops up. Ang kaalaman ay nagpapayabang. Knowledge pops up, but faith is the vehicle towards humility and peace. Amen, mga kapatid. So, faith is what we need. Faith like a child. Alam niyo mga kapatid, hindi natin problema ito eh. Yung napakadaming ang denomination, nagresulta tungkol dahil dito sa different belief in predestination and being chosen. Kaya iba't ibang mga denomination, Christian naman denomination. Pero nagkaiba-iba. Marami mga noong unang magagaling na scholar, hindi nagkasundo-sundo dahil dito. But one thing, mga kapatid, one thing is common. Alam niyo ba yung walis? Yung walis ting-ting, madaming piraso yun eh. Iba-ibang ulo, pero iba-iba din ang paa.
Pero iisa ang nagbibigki sa kanila. May isang nagko-combine sa kanila. May isang nagtatali sa kanila. At ang nagtatali sa kanila, mga kapatid, is yung Jesus and His finished work. Yun ang mahalaga. Believe in the gospel. Yun ang mahalaga. Anong gospel? Jesus died for you. Believe in the gospel. Jesus in His finished work. At ang end result nito, mga kapatid, ang mahalaga end result nito, ano? Resulting to the praise of His grace. Yung Lord, purihin ka. Yun ang bottom result nito, ang magpuri ka at sumamba sa Panginoon. So, ano ang central figure dito? Put our hope in Christ. Kaya nga yung definite article na, put our hope in Christ. Hindi sinabi, put our hope in God. Put our hope in anything else. But definite yun, yung Christ. Put our hope in Christ. Yun ang common. Yun dapat ang magbabayad sa atin. Put our hope in Christ. Trust in Christ. Put your hope in the Messiah. Believe in your Savior. Believing and trusting. Amen? Kaya mga kapatid, yung predestination, meron ding dapat preaching of the gospel. Hindi lamang, we are predestined. Wala na mga ngaral. Predestined naman pala tayo Pinili naman tayo. Wala na mga ngaral. Kailangan pa rin ng pangangaral. There must be hearing and believing of the gospel. There must be hoping in Christ. There must be hoping in His finished work. Kasi nga, faith comes by hearing and hearing the word about Christ. Hindi, faith comes by hearing and hearing the word of God. It's not that simple. Faith comes by hearing and hearing the gospel. Ano yung gospel na yun? Yung salvation through Jesus Christ. Amen, mga kapatid. So, from God's part, is yung pinili ka from the foundation of the world, isinakatuparan niya yung master plan niya, and then you believe. Binuksan mo ang pahina ng Biblia, binasa mo si Jesus, the human flesh, God in human flesh who died and rose again, Jesus Christ who paid the penalty for sin, and if you will just simply believe, ano nga nito, kinukonfirm nito that you are really chosen. When you believe, you are only confirming na ikaw ay pinili. Tama mga kapatid? So, paano mo, yung pananampalataya mo ay yung resulta ng pagpili sa iyo Amen mga kapatid? Kaya ang mystery dito mga kapatid. So, you see, yung believing mo is a confirmation that you are chosen. Ang mystery, parang mystery ito ng parang mystery ng which comes first, the chicken or the egg. Pipiliin ng iba itlog, naunang itlog. Tika ko, naunang itlog. Sino ng itlog? Sinong lumimlim para mapisa ang itlog? Ay, nauna ang manok. Ay, kung nauna ang manok, saan ang galing niya manok? Sa itlog. Kaya, walang katapusang argument, pero ako'y merong isang illustration sa inyo mga kapatid. Pag tinanong ko, paano ka, yung sa mga walang sasakyan, paano ka nakarating dito? Sasabihin lang, sumakay ako ng jeep. As simple as that, sumakay ako ng jeep. Pero, tignan natin mga kapatid. Sinasabi mo, sumakay ako ng jeep. Pero titignan natin, unang-una, sinong may-ari ng jeep? Meron jeep. Yung jeep, umaandar. Tumigil sa'yo. Kung gusto mo man sumakay ng jeep, pero hindi ka parahan ng jeep, hindi ka makakasakay ng jeep. Pero yung jeep, tumigil sa'yo. Pinili nung driver ng jeep na tumigil sa'yo. Ngayon nga, kahit malayo pa ang kanto nakatigil na sa kanto yung jeep Tinatawag ka na, 1 kilometro ka pa, how? Pinili kang hintayin ng jeep. At nung sumakay ka ng jeep, sino nag-drive para sa'yo? Sino nagbaba sa'yo? Ay kung hindi kayo baba, ihulog ka sa pangin. Pero pinili niya na makarating dito. And honestly, kung hindi ka nagbayad, wala ka naman talagang ginawa. Ano bang ginawa mo sa loob ng jeep? Nakaupo ka lang naman. Wala ka naman ginagawa sa loob ng jeep. So, ganun din yung dito sa ating pinag-uusapan ngayon ng pagkakaligtas natin mga kapatid. Sasabihin nyo, sumampalataya ako. Pero mga kapatid, kung ang jeep na pag-aari ng Diyos ay hindi tumigil sa iyo, meron ka masasakyan? Kung hindi pinili ng Diyos na ikaw ay tigilan niya, ikaw ba'y makakasakay? Kung pinili ng Diyos na ikaw ay lampasan niya, ikaw ba'y makakasakay? Kung hindi pinili ng Diyos, ikaw ay nagse-cellphone. Kaligtasan na pinag-uusapan natin, nagse-cellphone ka. Pero pinili ng Diyos na tumigil sa'yo, tinawag ka, hope, sakay na.
Kasi yun, saan natin nakita yun? Doon sa previous verse, na ang Panginoon nagbigay sa atin ng kaliwanagan at kaunawaan. Tama, Pastor, tinuro mo last week. Sino nagbigay sa atin ng kaliwanagan at kaunawaan upang makilala siya? Parang ganun din kung ikaw ay nagte-text at nagse-cellphone ay tumigil na sa iyo ang jeep pero hindi ka pa nai-ingli dahil hindi mo nakikita. Pero tinawag ka ng Panginoon, binigyan ka ng kaliwanagan at kaunawaan upang sumakay sa Kanya. Hindi ka ba, makakasakay ka ba? Ngayon, ano lang ginawa mo? Sumakay ka lang dahil tinawag ka niya. Maaring nga inalalayan ka pa. Noong nakasakay ka na, nagwo-worry ka pa kung saan ka dadalhin. Nag-iisip ka pa kung saan ka dadalhin. Nagdidesisyon ka pa kung saan dadalhin. Hindi na, wala na. Naka-predestined na yung jeep na yun. Tungo na yun sa kaligtasan mo. Tungo na yun sa pagiging anak mo. Wala ka na magagawa doon. Sabi ng iba, ako'y tatayo sa jeep. Bakit ka nakatayo? Tinutulungan ko ang jeep. Para gumaan, para hindi mahirapan. Parang ganun sa buhay Kristiyano natin eh. Nakasakay na tayo sa vessel na ito, sa grace group na ito, in Christ na. Yung jeep natin ang pangalan, in Christ. Ang driver natin, si Christ. Ang destination natin doon sa kanyang plano sa atin. Pero ano ginagawa ng iba? Tumatayo. Ang ginagawa ng iba, nagja-jogging sa loob ng jeep. Tinutulungan para maging mabilis daw ang pagdating ng jeep sa kanyang destination. Pero tunay ba na may epekto ang ginagawang ito? Wala. Walang epekto kasi nga, wala ka nang magagawa. Sabi ng iba, kung ako'y bumaba, paano ka makakababa? Sinelyuhan yung pinto ng jeep. Sealed by the Spirit. Hawak ka ng ama, hawak ka ng anak, paano ka pa makakababa? Ayan, nung ikaw ay nakasakay na sa jeep na ito, wala ka na magagawa kundi mag-relax na lamang, mag-enjoy ka na lamang sa biyahe mo, mga kapatid, dahil ang destination mo ay kung anong plano sa'yo ng Diyos na kalangitan at pagiging anak niya. Yun yung mystery. Ngayon sasabihin mo, dahil sumakay ka ng jeep, no. Sasabihin natin, dahil ako ay sumampalataya, no. May plano ang Diyos nung una pa na pinili ka. Naganap lang ito sapagkat sumakay ka. Naganap lang ito dahil sumampalataya ka. Amen, mga kapatid. Naunawaan nyo, hindi ako nagkagulo-gulo, ha? Baka mamaya akala nila, ano ba yung jeep na sinasabi ni Pastor James? Nagdadrive ba ng jeep si Kristo? Hindi, mga kapatid. Ito ay isang halimbawa, halintulad lamang ng buhay natin Kristiyano kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Gumising ang Diyos para i-drive yung kanyang jeep. Pinili na niya sa isip niya, saan ako titigil? Sino ang aking pupuluting pasahero? Pagtapat sa iyo, tinigilan ka. Natutulog ka, ginising ka upang sumakay ka sa jeep. Nung nakasakay ka na, mag-relax ka, ayos na, hawak na ng driver natin ang ating pupuntahan. Wala na tayong magagawa. Wala nang pagbabago. We are predestined. Amen. Yun na sinasabing predestined. Ano yung pangalan ng jeep? Yun yung in Christ. Sa paano kaya hatid sa pamamagitan ni Kristo? Kaya ka nga madadala doon dahil nagbayad si Kristo. Hindi ka nagbayad ng pamasahe mo. Bayad na yun nung sumakay ka. Free na. Bakit? Ang trip ay already paid by the blood of Christ. Amen, mga kapatid. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, yung believing is a simple thing. Hindi to spiritual gymnastic. Hindi to spiritual, yung napakadami mong ritual na gagawin. Believing is parang pagsakay doon sa jeep. Wala ka ng spirit. Pagdating mo ba sa loob ng jeep, ikaw ay nag-gymnastic pa, tinutulungan mo ba yung driver? Wala na, nakaupo ka na lang doon. Ganda sa ating, hanggang sa tayo mahatid doon sa plano ng Diyos na fulfillment ng kanyang mga pangako. Wala nang spiritual gymnastic. Anong gagawin mo na lamang? Habang nakasakay ka doon sa jeep at idadrive ka ng jeep, salamat po, salamat po, salamat po. In the same way, wala tayong gagawin. Salamat po, purihin ka, Panginoon. Salamat po, purihin ka, Panginoon. Lalo na, kapag ka umaandar ang jeep at may nadadaanan kang last trip na, ay hindi pa makasakay. Lalo ka na, salamat po. Last trip na, wala pa masakyan. Samantala kayo nakasakay doon sa last trip. Tayo nakasakay doon sa last trip. Hindi lamang last trip, the only trip. Wala nang ibang trip. At tayo ay isinakay doon sa the only trip. Doon sa napakagandang destination. Hindi ba sasabihin mo doon sa driver at na nagpasakay sa iyo, salamat po, salamat po, salamat po. At the end, the bottom line is giving praise and glory to God. So, glory and praise to His grace. Hindi ba biyaya yun? Pinili ka ba ng Diyos na tigilan dahil ikaw ay pugi? Huh? Maaaring si Pastor Rodel, okay, Ogi! Si Ogi, pinili mo siya dahil si Ogi.
Hindi, walang kondisyon eh. Pagmamahal lamang eh. Ang kondisyon lang doon eh, pagmamahal ng Diyos eh. At biyaya eh. Pinili kang isakay ng Panginoon. Di ba anong sasabihin mo? Magagalit ka, Lord, ba't hindi mo po sinakayon? Ganun. Yun ang concern ng iba, ba't hindi mo sinakayon? Huwag mo na pangunahan ng Diyos sa kanyang pagpili. Ang sabihin mo lang, salamat po Panginoon, ako'y nasa biyahe mo. Amen mga kapatid. Malinaw po ba mga kapatid yun? Kaya po, sabi po kasi, hindi po pwede natin alisin yung pananampalataya eh. For the heart, man's believe into salvation sa pamamagitan ng puso, nananampalataya sa kaligtasan at katuwiran, Romans 10:10. And as many as receive Him, to them He gave them the right to be sons, to be the sons of God, and even to them, even to them that believe in His name. So, yung mga sumampalataya sa Kanya. At ang ayaw ng Panginoon ito, yung ikaw ay magdadagdag pa ng something para sabihin, Lord, I contributed to my salvation. Yun ang ayaw ng Panginoon. Yung magdadagdag ka. Yun po yung mixture na sinasabi natin. They are trying to add to what God has done. They are trying to add to the finished work of Christ. Para sabihin sila ay kaparte din ng kanilang kaligtasan. Ang ginawa mo lamang sumakay ka, umupo ka, wala kang ang bayad, yun laang. Kaya nga maraming Christian na sasabing sila ay Christian na para namang hindi Christian. Ano po yun mga kapatid? Tinatawag na Kristiyano sila pero hindi nagmamanifest ang kanilang kasi Kristiyano sila pero ang pananampalataya nila ay dapat may contribute ka. Kaya ngayon, pagka sila nagkamali sa kanilang contribution, nalilito tuloy sila. Kung talaga sila ligtas. Kaya pag tinanong mo, sure ka ba na ikaw ligtas? Sana. Ay nako, hindi ko sure kasi kagabi, nag-away kami mag-asawa, binato ko ng kaldero. Oo. May lamang kanin. Yun lang. Ay nako, siya. Kapatid, humingi ka ng tawad sa Diyos kasi baka hindi ka maligtas. Baka yan pagbayada mo pa sa purgatorio. Yun na problema eh. Kasi nakatingin ka doon sa mga gagawin mo pa, samantalang ang linaw-linaw eh. Wala ka nang gagawin kundi sumampalataya. At dahil kaya ikaw ngayon ay nandito at naniniwala at nakikinig na kanyang salita dahil ikaw ay sumampalataya. Alam ko, kung hindi ka naman sumampalataya, naririto ka ga. Maaari kayo bago, pero yung pagkakahatid sa'yo dito, another choosing of God. Amin mga kapatid. Kasi nga, by the deeds of the flesh, shall nobody ever be justified. Tandaan po natin yun. Sa gawa, wala mang mapapawalang sala. And there is only one way, and that is faith through, and that is grace through faith in Christ. Wala na palang good works, wala na palang kailangan gawin pa. Wala nang kailangan gawin. Yan ang sabi ng iba. Mga kapatid, wala ka na, ang gawain mo ngayon ay dahil ikaw ay sumampalataya. Ito'y napakalaya doon sa gagawin mo upang ikaw ay dagdagan o para mapabilis ang kaligtasan o upang maging kaligtas-ligtas o upang maging karapat-dapat na mailigtas. Napakalaking bagay. Ang ginagawa mo ngayon ay resulta dahil ikaw ay sumampalataya. Kaya ka naririto sa church dahil kayo sumampalataya. Kaya ka nag-o-opening dahil kayo sumampalataya. Kaya kayo nagmamahal dahil kayo sumampalataya. Kaya kayo nagpapatawa dahil kayo sumampalataya. Kaya kayo naglilingkod dahil kayo sumampalataya. Ano pa? Kaya kayo nagbibigay dahil kayo sumampalataya. Dahil ikaw ay sumampalataya. Iba yun doon sa gagawin mo to upang ako ay maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Ginagawa ko to upang ako ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ginagawa ko to upang maging mabait ako sa harap ng Diyos. Ginagawa ko to upang mamaya pwede akong tumanggap ng ustya. Pwede ako mag-communion. Ako'y magpapakabait muna para mamaya pwede ako mag-communion. Yung reason nito, kaya hindi makapag-communion. Nag-away sila mag-asawa at sabi ay hindi ako karapat-dapat tumanggap ng katawan ni Kristo dahil ako'y nagkasala. Mga kapatid, tumatanggap ka ng katawan ni Kristo dahil ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At pinakikita yon ng Panginoon na sinasabi niya, ikaw ay karapat-dapat dahil kay kabahagi ng Kanyang katawan. Amen mga kapatid. Kung nagugulat, minsan merong ayaw makipag-communion eh. Ang sabihin ng word na communion, commune. Yun. Makipag-isa. Saan ka nakikipag-isa?
sa benepisyo ng ginawa ni Kristo para sa iyo, ayaw mo ba? Ayaw mo pang tanggapin, maging isa ka, maging in Christ ka. Ibig sabihin doon, sinasabi mo, pinakikita mo na ako'y kasama doon sa jeep na yan. Ako'y kasama sa biyahe na yan. Ako'y pasahero din ng biyahe na yan. Kaya ka tumatanggap ng katawan ni Kristo. Sinasabi mo, ako'y salamat po Panginoon, itong pinaghirapan mo, itong binayad mo upang ako'y makasakay sa biyaheng yan. Itong binayad mo upang ako'y makasakay sa jeep na yan, patungo sa kaligtasan at sa kalangitan. Hindi ka magko-communion para sabihin na, ayan ako'y karapat-dapat na. Hindi. At hindi ako magko-communion dahil hindi ako karapat-dapat. Kasi kami nga ay nag-asawa, nagbatuhan kami ng kalderong may kanin. Amen mga kapatid. Kaya nga, yun yung ground of inheritance. Yun yung ground, yun yung condition ng ating inheritance. From God's standpoint, sa mata ng Diyos, sa kanyang side, it is already predestined. It is Him choosing us. It is His work. It is everything Him. Everything His. On our side, it is our faith. When you believe, you were marked in Him. Ito sabi doon sa next verse. When you believe, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Nung sumampalataya sa Kanya, tinanggap mo ang seal, ang promised Holy Spirit. Kailan? When you believe. When you believe, you were marked with the seal, the Holy Spirit, guaranteeing your salvation. All at the same time. When you believe, you receive the Holy Spirit that guarantees your salvation. When you believe, you receive the Holy Spirit that seals you. When you believe, you receive the Holy Spirit that seal it all. All at the same time. So how do we know that we really have the seal? How do we know that we really have the salvation? How do we know that we really have the guarantee? Paano natin malalaman? Because we believe. Kasi nga, all at the same time. Kaya nga yung pananampalataya is indication ng presence ng Holy Spirit sa atin. Yung pananampalataya is indication na may seal ka. Kapatid, ikaw ba'y nananampalataya ngayon? Ikaw lang makakasagot niyan. Hindi ko kaya sagutin. Tanungin mo sarili mo, ako ba'y sumasampalataya kay Jesus? Tanungin mo, sige, tanungin mo sarili mo. At pag sumagot ito ng oo, ayan ay seal na talaga may Holy Spirit ka. Tama, mga kapatid? Pag sumagot sa sarili mo, hindi. Pero kayo makakasagot niyan eh. Kasi yung Holy Spirit din na magko-confirm sa inyo, magsasabi sa inyo, ligtas ka. It is the Holy Spirit who confirms everything. Kaya ngayon, mga kapatid, kung walang Holy Spirit kasi, hindi ka talaga tatanggap eh. Hindi ka kasi mabubuksan eh. Ang nagbukas sa iyo ay ang Panginoon. Binuksan ka, binigyan ka ng kaunawaan upang makilala at maintindihan siya, upang tanggapin siya. Basahin nga natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 14. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Malinaw po. Kung wala kang Holy Spirit, di mo matatanggap ito. And consider them foolish. May lalabas dyan, foolishness naman tinuturo dyan. Ayun, walang Holy Spirit. Pero, but God, Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Ibig sabihin, yung mga din na pinag-aaralan natin ito ay naiintindihan mo lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagpapalinaw ng lahat ng ito. Bakit kami nag-uusap kanina mag-asawa? Bakit? Sigurado kang si-save yung ganun, si-save yung ganun. Eh, tagal na naman natin sinasabi, pero ngayon, ganito pa rin. Hindi ko na nga maintindihan eh. Pero ito ang kasagutan, kapatid. Yung mga bagay na pinag-aaralan natin, hindi nila maintindihan. Sapagkat kailangan mo ng Espiritu ng Diyos upang maintindihan ang mga bagay na ito, na espiritual. Napakalinaw dyan. Ngayon, kung nauunawaan mo ito at naiintindihan mo, salamat sa Panginoon, sapagkat ang Holy Spirit na nasa sa iyo ang nagpapaunawa ng mga bagay na ito. Amin po rin natin ang Panginoon. Sabi naman iba, ako, hindi ko pa rin naintindihan. Paano yan? Ay, kalbitin mo yung katabi mo. Sabi mo, attend tayo mamaya ng teaching. Mag-aaral tayo para maintindihan nyo, mga kapatid. Mag-aaral tayo, makinig tayo. Ngayon, naintindihan natin na yung belief is the indication of the seal of the Spirit. Naintindihan nyo na ba? Na yung belief ninyo is indication na may seal ka ng Holy Spirit. Because huwag natin kalilimutan din, mga kapatid, faith itself is a supernatural gift. Mga kapatid, kaya nga,
sabi ng Bible, you are a sinner. But Jesus, the Lord of all, and the Lamb of God, died for your sin. Hindi paniniwalaan niya ng mundo eh. Ang sabi ng gospel, even when you are faithless, kahit faithless ka, God is faithful and has forgiven your past, has given you a new life, and secured you in the future. Sasabihin ng mundo, hindi totoo yan, kalukuhan yan. Hindi paniniwalaan niya ng mundo eh. Sabi ng gospel, na ikaw ay dead sa inyong trespasses and sin. At si Kristo ay namatay sa iyo and rose from the dead. At kinangker ang death and sin. At binigyan ng purpose ang buhay mo. At now, binigyan ka ng pangako ng buhay na walang hanggan. Hindi maniniwala ang mundo dyan. The world cannot believe that. But not until, you cannot also believe that, but not until the Holy Spirit comes and supernaturally change your heart. And only one believe in the gospel. Kung nung dumating lang Holy Spirit, binago ang puso mo, binigyan ka ng pagkakaunawa. Pangako naman niya yun sa Jeremiah, I will give them a new spirit. I will give them a new heart. That's why Paul, believing is the evidence that the Spirit is in you. Yan po yung ebidensya, kaya kayo nananampalataya, ebidensya yan ng Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo. Sabihin nyo nga, salamat Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. May duda ka pa ba na nasa inyong Holy Spirit? Wala na, kasi nananampalataya kayo. Kasi nga, ang Holy Spirit ay nagmulat, nagpatikim ng kadakilaan ng Diyos sa atin. Patikim lang ito, mga kapatid. Hindi pa ito yung fullness. Patikim pa lang ito. Wow! Pastor, patikim pa lang pala ere. Sa kadakilaan na naghihintay sa atin ng ating mamanahin at guarantee ay naipakita sapagkat nagkaroon ka ng pananampalataya. Number 3, the seal of promise. When you believe, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Sino nagsisil? Ang Panginoon ha? Hindi kayo nagsisil sa sarili nyo. You were sealed by the Holy Spirit. You were sealed by God. Kaya nga sinasabi to, the Spirit is now the seal. Ano ngayon ang meaning ng seal? Marami kasing meaning ang seal, ang word na seal, pero hindi yung seal na, hindi yung seal na yun ha. Yung seal, ito marami. Mayroong 5 seal, meaning ng seal para sa, at pag-aaral natin. Number 1, the word seal is a marking of one's own possession. Napakalinaw to, ito ginamit ng Panginoon. Ownership in short, pag-aari ng Panginoon. Ikaw ay pag-aari ng Diyos, binigyan ka niya ng tatak. Sinuwerohan ka. Sinuwerohan ka ng tatak. Ang tatak na yun ay JC. Ang brand mo. You are branded JC. Jesus Christ. May brand ka. Forever. At ang pagkakabrand sa iyo ay forever. Hindi ito huhugo. Nakakita na kayo nagsuwero sa baka pagkatapos bukas buburahin? Buburahin ko ika. Bakit? Pagbibili ko na. Hindi. Itong suwerong ito, habang panahon kanya, habang panahon nasa kanyang pag-aari, hindi mawawala ito. Magiging obsolete lang ang pag-aari, ang kanyang tatak na ito kung mapupulpil na yung purpose ng pagkakatatak sa kanya. Kaya ba siya, kaya tinatakan, para pag pinagbili siya, sa may-ari pupunta ang bayad. Yun ang purpose nun eh. Pero hindi, ikaw saan kanya dadalhin? Doon sa kalangitan. Kaya hindi mawawala ang pagkatatatak sa iyo. Walang makakaagaw sa iyo sa pag-aari ng Diyos. Hindi ka pwedeng maagaw ng iba pa sapagkat ikaw ay pag-aari ng Diyos. 2 Corinthians chapter 1, verse 21. Now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership in us. Ano tatak sa iyo? Seal of ownership, tatak ng pagmamay-ari, mga kapatid. Hindi 666 ang itatatak sa iyo. Siksik ang itatatak sa iyo, siksik. Nag-uumapaw at liglig. Pero hindi 666. Bakit? May tatakan na ng pagmamay-ari ng Diyos. Hindi ka na pwedeng tatakan ng 666. Sabi na, tatatakan, ay naku, sorry. Wrong ownership. Already owned. Already paid. Guaranteed. Hindi ko kayang tapatan ng bayad ko. Ang mahal bayad dyan. Anong binayad dyan? Dugo ni Jesus. Hindi ko kayang bayadan yan. Sabi ng mga agaw na kaaway. So never can you be taken away from the ownership of God. Hallelujah. Kaya nga, pag pinag-usapan, pinagdebatehan, kung mawawala ang kaligtasan, kung nakadepende sa inyo, ang kaligtasan nyo, mawawala yan. Hindi nyo nga ma-maintain.
Baka pag-uwi nyo pa lang dito, wala na kayong kaligtasan kung nakadepende sa atin. Tama mga kapatid, pero hindi. Ang kaligtasan mo, tinatakan eh. Inashoot si Yohan, kaligtasan mo, paano mawawala yun? God, when we believe in Jesus Christ, God, the Holy Spirit is sealed on us, and our soul are marked with indelible ink. As children of God, we are His own. If God owns you, you are His forever. Amen mga kapatid. Sa mundo nga ito pagka nagtatak ng sila mundo, hindi inaalis ang Panginoon pa kaya. Pag tinatakan mo na ang iyong pagmay-ari, hindi mo inaalis yun. Ang Diyos pa kaya mag-aalis ng tatak sa kanya pagmamayari. Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work, sabi ni Pablo, itong kumpiyansa ko, confident ako, 100%. Walang sala ito, pustahan man. Pupusta ko na lahat. O hindi ko nasasabihin, yung pati asawa ko, lagi ko sinasabi. Pupusta ko na lahat, pati bahay ko. Pero wala akong talo dito. Itong confident ko that He who began a good work in you will carry it into completion until the day of Jesus Christ. Pupusta ako kayo mga ligtas, ay sigurado ligtas na kayo hanggang sa dumating si Jesus. Sinimulan niya, tatapusin niya. Amen mga kapatid. Kaya ang mga verse ito, nire-reassure ang believer that He who started a work in them will fulfill continually and completely until Christ returns. It speaks of His ownership, faithfulness, and commitment to His people. Number 2, ano pa yung use of the word seal? The use of word seal is a sign of security. Yung mga prinsesa at hari at yung mga matataas na tao nung araw, ginagamit ito yung sign of security. Mababasa natin sa Daniel chapter 6 verse 16. Nung si Daniel ay ihulog sa mga leon, ayaw naman talaga ng hari na si Daniel ay mahulog sa leon kasi napakagaling ito si Daniel. Magaling magpayo to, magaling na counsel, magaling na advisor. Kaya ayaw ng hari mapahamak si Daniel. Pero wala tali siya nung sitwasyon tali siya nung kanyang mga batas na sinabi. So, kasi pagka naglingkod ka sa iba, maliban sa hari, parang kinakalaban mo hari, hari din ang sabi nun. So, kailangan niya gawin ito, mga ito, ayon sa payo na rin ng iba advisor. Baka ayon sa leon yun si Daniel. So, now the king commanded, and they brought Daniel and threw them into the den of lion. Now the king spoke and said to Daniel, tanyong hari, the God whom you serve continually he'll deliver thee. O kita nyo, itong haring ito, mayroon din sampalat. May bitiwala din sa Diyos ni Daniel Ito minsan mga kapatid, napapag-usapan na namin. Maraming hindi naniniwala pag nag-preach. Huwag muna kami, kapatid. Pastor dati sa pananampalataya, huwag muna kami, huwag muna preach ka tungkol dito. So, huwag na meron na kami relihiyon. Mamatay na kami sa relihiyon ito. Pero pag oras ng panalanginan, ikaw ang pinagpe-pray. Pagkakain na, ikaw ang pinagbe-bless na po. Pagka may sakit, ikaw pinagpe-pray. Oo, pero ayaw, huwag muna kaming anuhin. Pero pag pray, di ibig sabihin, sa isip nila, sa puso na, ibang Diyos dito. Ibang Diyos dito. Yung Diyos dito na nakikinig sa prayer niya. Kasi yung Diyos namin ang dami gagawin magre-ritual pa kami, magkakandila pa kami, magpapapasiyam pa kami, magpapa-45, 65, 95, 100. Dami! So, ito na lang. Mas ang Diyos mo naniniwala agad sa'yo. So, sa isip nila, parang ganito yun yung hindi mananampalataya itong hari, pero naniniwala siya sa Diyos ni Daniel. So, nasaan na ba tayo? Sa seal tayo, sa seal So, in other words, ito, might not be changed. Yan. And the king sealed it with his signet. Yung signet yung nasa signet. The signet of his Lord. The purpose might not be changed concerning Daniel. Sinelyohan niya. Wala na makapagbabago doon. Ibig sabihin, walang kapangyarihan na maaaring humipo doon. Kapag nakita na yung seal ng hari, walang kapangyarihan na pwedeng humipo doon. Siyempre, maliban na lamang kung mas makapangyarihan doon sa hari. Pero walang kapangyarihan, walang authority, walang tao na nasa ilalim ng hari ang pwedeng makialam doon sa sinelyohan ng hari. Mga kapatid, si Kristo, nung napako sa krus, nung siya dinala sa tomb, sa verse 17, a stone was brought. Verse 17 na tayo kapatid. Verse 17 ng Matthew. Next PowerPoint. A stone was brought,
inirol yung stone dun sa harap ng tomb ni Jesus and laid upon the mouth of the den. And the king, ay, mali pala. Ay, sa Matthew 27 na pala tayo mga kapatid. So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting on the guard. Nilagyan ng selyo ng Romano yung libingan ni Jesus. Ibig sabihin, walang kapangyarihan dito sa Israel. Sa Juda kasi pinakamataas na kapangyarihan ng araw na yon ay kaharian ng Roman. Walang maaaring mag-alis at magbukas ng selyong ito, ng harang, ng batong ito sa libingan ni Jesus. Pero alam natin kung ano nangyari. Bumukas yung libingan ng pinto ni Jesus na may selyo ng hari. Ibig sabihin, there is a power greater than the power of Rome, and that is the power of the Almighty God. Nabuksan yung selyo doon sa libingan ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, when you become a Christian, God put His Holy Spirit in you. Nilagay ang Holy Spirit sa atin at nilagyan ng signet, ng seal ng ating makapangyarihan Diyos ang Holy Spirit. It is a security that no one can touch this life. While ito po ay assurance na walang maaring humipo sa buhay na ito that is higher than the authority of God. And there is no other higher authority than the authority of God. Kita niyo mga kapatid, you have a seal of the greatest authority that says no one can touch this life. Amen mga kapatid. The Spirit is a seal. Number 3, the use of the word seal is a sign of authenticity. Ayan, ano ba sabihin ng authenticity? Authentic yan, hindi peke yan. Hindi yan pansi. Yan ay, pag sinabing diamante, diamante yan. Hindi pit ng baso. Pag sinabing ginto yan, hindi yan tanso. Alam niyo mga kapatid, yung sa notaryo, minsan, yung dry seal. Hello? Kain muna ako. Sige, kain mo. Napatawa ako dun. Lazada na naman yan. Sir, may delivery. Thank you, Shopee. Saan tayo? Yung dry seal, kaya nilalagay yun, sinasabi, authentic yung diploma na yun. Kung sa recto, yun lang kung sa recto galing. Hindi, fake din. Yung seal nyo, fake din. Pero yung talagang purpose ng seal is ino-authenticate. Sinasabing itong diplomang ito, Malu Maala graduated from the University of mababang paaralan ng Batangas. Yun kaya may sinasabi talagang graduate yan. Totoo, pinatutunayan namin na talagang ano yan, yung mga binibili nga natin mga mamahaling bag, mga Louis Vuitton, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Hermes. Alam na alam eh. So, meron pa ba sila soin? Alam ko, nakalagay na doon, tag, made in China. Tag na lang ang nilalagay sa soin yan, made in China pa. Pero yung mga authentic talaga, na ginagaranti nila na talagang original leather, yan, may mga seal yan. Ganon tayo mga kapatid. May seal tayo, sign of authenticity. Sinasabi na pa na, don't mess with this person. This is an authentic child of God. This is an authentic child of God. Tunay na anak siya ng Diyos. Itong tao ito nagpas ng inspeksyon. Itong tao ito nagpas ng quality assurance. Itong tao ito was found to be acceptable. Paano ka ba nakapasa sa quality assurance? Ang in-examine ba sa iyo ugali mo? Hindi. In-examine lamang, tiningnan lamang kung si Kristo ay nasa sa iyo. Pass ka na kasi nga si Kristo ang seal. Yung Holy Spirit ang seal. So it says, you are passed. You are authentic. Amin mga kapatid. It speaks of security. Yun nga, authentic child of God. Kaya minsan pagising mo sa umaga, masama ang mood mo, nakakangat-ngat ka sa asawa mo, nakakapag-rapper ka agad, aga-aga rapper. Ano sabi? Si Glock 9. Sabi naman ka bata, Glock 9 naman kay mami.
Pero mga kapatid, pag tininan mo, hindi doon nakabase authenticity mo. Ikaw ay authentic son of God kasi may seal ka ng Holy Spirit. Hindi mababawasan ang pagiging authentic mo. Baka hindi ko sinasabing kayo maging Glock 9 every morning. Sinasabi lang noon, do not let yung mga confusion of the enemy, kasi kukonfusing ka dilituhin ka para manghina ka, para madismaya ka, para mawalan ka ngayon ng, ako naman hindi mo binago, Lord. Ako, ang tagal-tagal ko na ako hindi mo binabago. Ano yun? Salita ng ano yun? Kanino salita yun? Sa Panginoon o sa kaaway? Sa kaaway yun. Yung ba ang totoo? Hindi. Binago ka na ni Lord. Binigyan ka nga ng selyo. Ginaranti nga. Palakpakan natin ng Panginoon. Ginaranti ka nga na authentic ka. Authentic. Genuine. Number 4. The use of the word seal in the Bible is a sign of completed transaction. Oh, ganda nito. Finished work. A sign of finished transaction. Sabi ng Jeremiah 32, ito, napapasok dito si Jeremiah. Example lang kasi ginamit. Si Jeremiah kasi sinabi ni Lord, ikaw Jeremiah, magiging prophet ka. Mangangaral ka. Pero walang maniniwala sa'yo. Kaya si Jeremiah crying prophet Iyak nang iyak to salta na salta, wala kang naniniwala. Sinabi ni Lord, ano ka, dadali mong salita, mag-evangelize ka, pero walang maniniwala. Pag ako sinabihan na kayo, kunin mo na ako, Lord. Wala kang maniniwala. Pero si Jeremiah nangaral pa din. Pero pagdating sa 32, bumili siya ng lupa. Ng lupa kung saan nagtayo siya ng bahay, nagpermina siya, sabi doon, I signed and sealed the deed. Yan. Had it witnessed and weighed out the silver on the scales. Sabi niya, itong seal na ito is a sign of my finished transaction. Kinuha ko lang itong verse na ito para meron akong verse inyo na pakita ng sign of finished transaction. Sa sign of finished transaction. Mga kapatid, hindi na po tayo in the process of getting saved. Finish na May seal na. When you put your faith in Jesus Christ, God gave you the Holy Spirit at sinabi niya, finish! Finish ang transaction. Ililigtas ka pa ba o iniligtas na? Iniligtas na. Pababanalin ka pa ba o banal na? Banal na. Nakikipagkasundo pa ba o kasundo ka na ng Diyos? Kasundo na. Nililinis pa ba o malinis na? Malinis na. Tatanggapin pa ba o tinanggap na? Tinanggap na mga kapatid. Gagawin pa ba o ginawa na? Ginawa na mga kapatid. Hindi na ito process. Hindi na ito bibigyan. Ibinigay na. Kasi nga, meron na tayong sign of completed and finished transaction. So, it's a mark of ownership, mark of security, mark of authenticity, mark of finished transaction. Therefore, mga kapatid, wake up each morning expecting the fruit of the Holy Spirit. Yun lang ang gagawin yung mga kapatid Kasi nga, sinasabi, ikaw is sealed by the Holy Spirit. So, ano gagawin mo ngayon? Expectin mo na itong Holy Spirit na nasa sayo ay mamumunga. Kasi meron ka Di ba ganun ka pag kami nagtanim? Pag nagtanim tayo, na-expect mo, every morning, chichikin mo, may bulaklak na ba? May bunga na. Ganun din tayo mga kapatid. May tanim sa atin ng Diyos. Anong itinanim sa atin? Yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit, mamumunga yun. Kaya nga merong fruits of the Holy Spirit. Hindi fruits of chorus work. Hindi bunga ng gawa ni Rodel. Hindi bunga ng gawa ni Agnes. Kundi bunga ng Espiritu Santo ng Diyos na nananahan sa atin. At ano yung mga bunga ng Espiritu Santo ng Diyos na ito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So, expectin mo na ito mga kapatid. Hindi. I will work hard for self-control. Hindi. Ganito, I will expect the fruit of the Holy Spirit of self-control. Kasi nga, we are Christian. We walk by faith, not by sight. And faith is the assurance of things you hope for, things yet unseen, things yet to be seen. Yung mga bagay na makikita mo pa. Umaasa ka at naniniwala na may makikita kang pagbabago sa iyo na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Amen mga kapatid. Number 5, and last, the use of word seal is a mark of authority. Tatak ng otoridad. A sign of authority. When God gave you the Holy Spirit, sinasabi niya sa mundo, tingnan niyo itong anak kong ito. Tingnan niyo yung mga anak kong yan. Sabi niya sa mundo, when they speak with authority.
Kasi they carry my authority. So you should listen, obey, heed, for they carry with them my authority. Yun ang sinasabi ni Lord. Alam niyo, nung nanonood po ako ng nung kay Trump, nung unang araw niya, nung pagkatapos ng declaration ni Trump, may sinainan agad siya ng executive order. Pinirmahan niya yung kanyang executive order. Ano lang ginawa niya? Siya ba sumulat ng executive order? Of course, may sumulat na tao para sa kanya. Pero ano ginawa niya nung oras na yun? Kinuha niya yung pen. Isinulat niya ang kanyang signature. Ano ginagawa niya? Sineselyuhan niya at tinatatakan niya yung mga dokumentong ito ng kanyang authority. At sinasabi niya, ngayon, itong bagay na ito, totoo na. Wala na kayong magagawa kundi sundin ang nakasulat dito. So lahat ng mga taga-Amerika ay kailangan sumunod doon sa sinulat na executive order na yun. Yung mga ahensya na magpapatupad, ipapatupad na nila yung mga executive order na yun. At isa sa executive order niya ay dalawa na lamang ang sex na kikilalanin. Amen. Praise God. Ng Amerika. Dalawa na lamang ang pronoun na i-apply sa tao. He or she. Wala nang they, them. Oh, wala na ngayong ibang sex. Ang dami-daming sex eh. May gay plus 1, gay minus 1. Ang dami-dami. Gay na nga lang. Ang dami pang pagkakaiba. May trans, sari-sari. Pero dahil sa order na ito, dalawa na lamang. Balik uli sa dati. Yun naman talaga eh. Dalawa lang naman talaga ang sex eh. Male and female lang naman eh. O kaya ngayon, yung mga Amerikanong ayaw maglagay ng kanilang gender dun sa passport nila. Wala, revoke ang mga passport. Yung walang gender, revoke. Oh. Because that is the executive order. Nung pinirmahan ni Trump yung order na yun, nandun na ba yung order na yun dati pa? Ay, siyempre, bago dalhin doon, nandun na, nakasulat na. Pero nung sinulatan niya ng kanyang authority, doon lamang naging pinatupad at doon lamang nagkaroon ng kapangyarihan yung mga order na yun. Oh. Sinabi din niya na executive order na yung mga illegal aliens ay babalik na sa Mars. Aliens eh. Ay babalik na yan. Mga illegal. O, di pinatupad ngayon ng pagsasara ng bakod sa Mexico. Hindi na kayo makapasok doon sa amin. Yung mga Meksikano. Hindi nakuha ng iba. Kaya nga mga kapatid, yung Holy Spirit is a sign of authority. Napakalaking bagay nito. Therefore, mga kapatid, if it is the sign of authority, hindi lamang, kita ng Diyos yan na may authority sa atin, kita rin ng Spirit na may authority ang Diyos sa atin, makikita yun ng lahat ng tao na may authority ang Word. Kaya ang gagawin nyo, i-exercise natin yung, kanina, i-expect mo yung fruits of the Holy Spirit. Ngayon naman, i-exercise mo yung gifts of the Holy Spirit. Kanina, i-expect mo yung fruits. And i-exercise mo. Kasi may authority ka. Yung gifts of the Holy Spirit. Ano ba yung gifts ng Holy Spirit na yan? Kasi, simple, mag-preach ka kung kailangan ka mag-preach. Ano pa? Mag-cast ka ng demon sa mga inaalihan ng demonyo. Magpalayas ka. Mag-pray ka ng kagalingan para sa mga may sakit. Mag-prophesy ka kung merong. Ngayon yung pag sinabi kong prophesy, hindi nyo sasabihin, ay ako'y prophet, ha? Come to me. Hindi yung ganung prophet, yung self-declared prophet. Sinabi ng ang prophesy, sinasabi, kapag may vision sa'yo, sinabi ng Panginoon, huwag mong baliwalain yan. Kung may panaginip na parang ang puso may tumibok at may pinakita sa'yo, huwag mong baliwalain yan. Tanong mo sa Lord, Lord, what is the meaning of this? You want me to tell this to my group, to my partner, to everyone who is concerned? According, kasi nga, at the end times, they will dream, ano ba, Pastor Sam? I will pour my spirit upon them and they shall dream dreams. Prophesy. At the end times, tayo mga kapatid sa end times. And sabi niya, I will pour my spirit. Nandito na yung spirit ng Diyos sa atin. At ano ang magiging resulta? They will dream dreams. They will prophesy. Hindi yung magpaprophesy, ikaw ang magiging asawa mo ay taga Mindoro. Siya ay matangkad pero putol ang kamay. Hindi yung ganong klase prophecy, kapatid. Ikaw ay magninegosyo ka, kikita ka malaki, pero hati tayo sa kita. Hindi ganong klaseng Hindi ganong klaseng prophecy. Ang prophecy, tandaan nyo, ang prophecy is always based on the Word of God. It is always written in the Scripture. Idinadirect lang sa'yo kapag sinabi ng Panginoon, turn away from this sin because this will lead you to destruction. It is written in the Bible. At baka sinasabi ng Panginoon, gamitin mo ito pag sabihin sa kapatid mo. O kaya
kaya sinasabi, you have been blessed by all spiritual blessing, you are favored, you are holy. Baka nire-remind lang ni Lord, sabihin mo to sa kapatid mo na nanghihina. Sabihin mo to sa kapatid mo na nawawalan ng pag-asa. That is prophecy. Amen, mga kapatid. Ano pa mga fruits of gifts of the Holy Spirit? Yun nga, yung claim your territory for the kingdom of God. Tayo binigyan ni Lord ng authority to claim His kingdom. Hindi laging ang nagke-claim ay yung may titulo ng lupa. Tayo mag-claim ng kingdom para sa kaharian ng Diyos. Itong lugar na ito, I claim salvation. For this house, I claim salvation para sa aking mga pamilya, sa aking member ng family. Yes, mga ganun mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin nun? Meaning, mga kapatid, mag-pray ka. Pray always, pray always, pray always. Pray every day. Pray unceasingly. Yan ang binigay sa atin ng Holy Spirit. Pray unceasingly. And, of course, use the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen, mga kapatid. Because you have been sealed by the authority from the Lord God Almighty. Kaya nga, mga kapatid, the seal is a mark of ownership. The seal is stamp of security. The seal is approval and authenticity. The seal is a mark of a finished transaction. And the seal, you became a bearer of authority. So, the Holy Spirit, and one more, He is, ito pa, kanina sealed by the Holy Spirit, one more, sinasabi, He is our guarantee of inheritance. Guarantee of inheritance. Number 4, guarantee of inheritance. The promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance. So, the Holy Spirit is a promise and a guarantee of our inheritance. Sino ba nagbibigay ng guarantee, mga kapatid? Siyempre, yun nangangako. Ano? At sino ba ang dapat na mag-fulfill ng guarantee? Yun nangako. Yung nagbigay ng guarantee. Yung nagbigay ng guarantee. Hindi ko pwede i-demand. Brother Raymond, i-guarantee mo na magiging akin ang bahay mo. Ay, hindi niya pwedeng gawin yun. Hindi naman niya pinangako sa akin eh. Hindi ko rin pwedeng hingin sa kanya yung guarantee na hindi niya pinangako. Yung guarantee is always given by the one who promised. At ang sino tutupad nun? Yung nangako, yung nagbigay ng guarantee. Kaya nga po, yung the promise, the presence of guarantee ay evidence ng pangako na that is going to be fulfilled. Pag may guarantee, it is a promise that is going to be fulfilled. Look at verse 14. Sabi doon, the Spirit is a down payment, ibang translation, of our inheritance until the time of the purchased possession being redeemed. Paunang bayad hanggang sa matubos ang kanyang pag-aari. Ang Holy Spirit ay paunang bayad. Other translation, who is given as a pledge. Pledge of inheritance. Ibang translation, down payment. Ibang translation, deposit. Ibang translation, first installment, partial payment, or advance. Kaya nga yung Holy Spirit is a sample guarantee, partial payment of the future inheritance. Ganito mga kapatid, ano ang Greek word ng down payment? The Greek word nito is arabon. The Greek word is arabon. Alang sabon, arabon. Which means, una, down payment. Para sinasabi ni Lord, makinig ka, sino ba ang makinig kapit. Makinig kapit, parang makinig kapit. I'm going to give you my promise. Makinig kapit, I'm going to give you my promise. At para malaman mo na ang pangako ko sa iyo, hindi prank. Kasi uso-uso ngayon ng prank eh. Akala ang dami pangako pagkatapos sasabihin at the end, prank! Hindi pala totoo. Para malaman mo na hindi prank, magbibigay ako sa iyo ng deposit. At ang deposit na ito ay Holy Spirit. Binigyan ka ng down payment na Holy Spirit. Hindi na makakaurong sa iyo ang Diyos. Bakit? Ang laki ng investment. Ang laki ng down payment. Ang lalim ng down payment. Holy Spirit. Kaya hindi ka na uulungan ng Diyos. He has a big down payment in us. Kaya yung pangako ng Diyos, hindi maaaring mapiso. Kasi may down payment na siya sa atin. Pangalawang meaning nung down payment, which is yung aragon. The aragon, second word is engagement ring. Ayan, engagement ring. Ganda na ito, mga kapatid. Kasi tayo mga Kristiyano, pinag-usapan lagi natin punta tayo sa kalangitan. Pero nakalimutan natin, mga kapatid, that there is going to be a marriage that is going to take place.
May kasalang mangyayari. Sino nagkakasal? Christ is the bridegroom. At tayo ngayon, the church is the bride. At paano natin malalaman na talagang mangyayari magkakaroon ng kasalan? Kasi merong wedding ring. Merong engagement ring na binigay sa atin ng Panginoon. At yan ang kanyang Holy Spirit. Kaya mga kapatid na babae, kapag kami babae, mga lalaking nagsabi sa'yo, pakakasalang kita sa 7 simbahan. Huwag ka maniniwala. Huminga muna ng engagement ring. At ngayon, pag binigyan ka ng engagement ring, sabi nyo, ito ang diamante, ay huwag ka basta maniniwala. Ipatingin mo muna kay Tambunting kung talagang original ito. At baka ito'y fake. Kasi yun ay pangako na talaga magkakaroon ng kasalan. At kung hindi man matuloy ang kasalan, huwag mo sa uli ang sinsing. Isanla mo, ibenta mo. Doon man lang makabawi-bawi ka. Tayo naman ang totoo talaga eh. Kapag binigyan ka, bigay. Hindi pahiram yun sa'yo. Deposit yun eh. At sasabihin, babawi. Eh, pag nag-deposit ka nga sa lupa at hindi mo tinuloy ang bilihan, ay di kayo na po, forfeit ang deposit mo. Tama? Oh. Kaya pag kayo na nga ako bibili ng lupa, hindi mo nagbigay ang deposit, ay panindigan mo na, babayadan mo kasi makikita ka nila yung deposit. Ay kapag binigyan ka ng singsing ng Panginoon, hindi niya papayagang ma-forfeit yan. At kung kayo pinangakuha ng lalaki, sasabihin niya, ipakakasalan kayo. Pag kayo binray ko, nakita niyo may ibang kasama, forfeited yan. Sa inyo yan, singsing na yan. Kaya huwag kayo basta tatanggap, ipacheck niyo muna kung talagang tunay, authentic. Ganun na sa Panginoon, binigyan niya tayo ng singsing na tunay. Sining na authentic na pangako na tunay na kanyan tayo ay pakakasalan. Amen, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. A promise that we are going to be soon the bride of Christ. Kaya mga kapatid, the Holy Spirit is not just a mark of God that we are His possession. It is a deposit na ginagaranti ang redemption to come. Ginagaranti ang pangako. The Spirit is the first evidence of the fullness of the grandeur of God's completed purpose of our life. Na hindi pa natin nakikita, sabi nga ng panalangin, we have never seen nor imagined what God has in store for us, what God has prepared for us. We have yet to imagine. Hindi nyo pa nai-imagine. Kung na-imagine nyo yun, mas mahigit nun. Kasi na-imagine nyo na. Pero hindi nyo pa nai-imagine kung gaano kaganda ang nakareserve na pangako ng Diyos sa atin. At ang ating tinatamasa ngayon, at ang nasa atin ng Holy Spirit, is just a patikim ng kagandahan ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Patikim ang Spirit kung ano ang naghihintay para sa atin. Question, mga kapatid. Kung ang Holy Spirit ay seal, ito'y guarantee, ito'y deposit, ito'y down payment for the promise, paano mawawala o aalis sa atin ang Holy Spirit kung nagkasala ka? Sagot, paano mawawala? Hindi. Yun na nga, sinabi ko na nga, guarantee, deposit, down payment, ng pangako. Paano mawawala? Hindi mawawala, kapatid. Kaya pag nagkasala ka, kapatid, kung sasabihin, nawala na naman ang Holy Spirit, balik, Holy Spirit! Ako'y nagsisi na ulit. Holy Spirit come, hindi po mga kapatid. Unang-una, kaya ka nakaunawat, kaya mo nalaman na nagkamali ka, ay dahil din sa Holy Spirit eh. Kaya ayaw mo na magkasala, ay dahil din sa Holy Spirit eh. Kaya nung nasa sasakyan ka ng jeep, sino nagsayo sa'yo? Holy Spirit eh. Kaya ka panatag, dahil din sa Holy Spirit eh. Kaya ka assured of your salvation, dahil din sa Holy Spirit eh. Kaya pag nagkakasala ka, hindi masarap. Hindi masarap. Nung araw, sarap-sarap. Kasi wala pang Holy Spirit sa'yo, pero ngayon nasa yung Holy Spirit, iba na eh, iba ka na eh. Hindi na masarap. Babalik at babalik ka doon sa plano ng Diyos para sa'yo. Nagkakasala ka for the meantime. Nadala ka ng sitwasyon, nadala ka ng environment, nadala ka ng kondisyon. Pero, hindi masarap. Ano ang ginagawa ng Holy Spirit? Kino-convict ka of your righteousness. Ipinapaalala ang katuwiro mo, ipinapaalala ang masarap ninyong relasyon. Ibinabalik ka doon sa magandang kondisyon. Ipinapakita ang magandang pangako. Magpapasalamat ka ngayon sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Last group. At the end of it all, ano ang goal ng lahat ng ito? To the praise, next, to the praise of His glory. Yun yung ultimate goal, the praise of His glory. Kinuklod ni Paul yung ultimate purpose
for which God has sealed as Christian with the Holy Spirit, at saka yung redemption sa atin. Anong purpose? For the praise of His glory. For the praise of God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us sa verse 3. Yun ang unang-una. Praise the Father. Praise God, the Father of and Lord of the Father of our Lord Jesus Christ. Purihin verse 3. Pagdating namin sa verse 6, God has predetermined that He will adopt His people as His children through Jesus Christ for the praise of His glorious grace. Verse 6. And He has predetermined that He will make them His heir in Christ so that they may exist for the praise of His glory. Verse 12. Kaya po yung pagdating dito, yung conclusion niya, why God intended to redeem yung mga pinili niya at sinelyohan niya ng banal na Espiritu Santo at binigyan niya ng lahat ng spiritual blessing in the heavenly places is, He did it all for the praise of His glory. Verse 14. If your heart is full of praise, you got the message. Kung ang puso nyo ngayon ay puno ng pagpupuri, nakuha nyo ang mensahe. Amen? Napuno ba ng pagpupuri sa Diyos at pasalamat sa Diyos sa puso nyo? Palakpakan nyo ang Panginoon. You got the message. And that is the message to result in praise and glory to God. Kaya kasi gusto ni Lord na mag-glorify siya sa inyo eh. Hindi yung Christian for our own glory. Alam nyo, the day, pag dumating ang araw na magbigay tayo ng credit, magbigay tayo ng puntos sa ating contribution, sa ating kaligtasan, sabi na, God is so good, but I also did this. God is so good to me because I also blank. Mabuti ang Diyos kasi ganun din ang blank. Kung ano man yun. The moment you set yourself up, the moment you partake, nakibahagi ka sa credit na dapat sa Panginoon, the moment that day, you compete with God. Nakipagkumpetensya ka sa Diyos. At alam nyo resulta, when you compete with God, you will lose. Hindi ka mananalo. Walang tagumpay sa kipagkumpetensya sa Diyos. Ba't hindi mo na lang ibalik lahat sa Diyos ang papuri? Pinili niya ako, from the very beginning, niligtas niya ako. Pero, ako'y sumampalataya dahil sa pagsampalataya ko. Kapatid, the moment you put points in your action, you compete with the glory of God. Ako'y sumampalataya dahil binigyan din niya ako ng puso na nakakilala sa Kanya. Sapagkat from the very beginning, minahal na niya at pinili niya ako. Kaya ako ay sumampalataya sa Kanya. So, ibinabalik ko sa Kanya ang lahat ng papuri, pagsamba at sa pasalamat. You deserve all the credit. You deserve all the glory. You won. Ikaw ang panalo, Panginoon, sa buhay ko. Amen? Kaya nga, we are humbled by this eh. Lalo tayong napapababa. Alam nyo ba, yung unang missionary, tapos na ako pero dudutong ko na lang, yung unang, kasi maaga pa naman, yung unang missionary journey ng mga disciples sa Luke chapter 9 verse 3. Sabi niya, kayo ay pumunta sa mga lupa, kayo magpaalis ng demonyo, kayo mangaral ng mabuting balita. Dalhin nyo ang balita ng kaligtasan. Dalhin nyo ang mabuting balita. Pero, ang huwag nyo dadalhin, magdala ng pagkain. Huwag kayong magdadala ng inumin. Huwag kayong magdadala ng extra clothes. Huwag kayong magdadala ng extra slippers o extra shoes. Huwag kayong magdadala ng extra bag. Wala kayong ibang dadalhin. Ano lang? Salita ng Diyos. Sapagkat kasama niyo ako dyan. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na itong mga taong to, pag naglilingkod sila, doon sila tumingin sa Kanya. Hindi doon sa kakayanan nila. Hindi doon sa resources nila. At pagkatapos ng gawain, at nagkaroon ng himala, at nagkaroon man ng anong prutas, nagkaroon man ng anong resulta ang kanilang mga ginawa, sino ang pasasalamatan nila? Salamat sa Panginoon na nagdala, na gumawa ng lahat ng ito, na kumilos sa lahat ng ito. Kasi may ganun ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Huwag masyadong sa resources ang tingin natin. Ano ang kailangan ko para maglingkod? Dapat ako'y tapos ng college. Bago ako mag-self-serve, dapat ako'y
maging assistant ng cell, dapat kabisado ko na ang buong Biblia. Mga kapatid, isa lang ang tawag ng Panginoon, paggamit ka. Yung commitment mo lang. If you are willing to commit, kung gusto mo paggamit, gagamitin ka ng Diyos. Kung gusto mo paggamit bilang cell servant, mamaya may training, pero nakalista na doon, 41, nakalista na 31. Pwede pa ba humabol? Hindi na, nakalista na kasi wala kayong pagkain. Hassle na eh. Finish transaction na eh. Ayaw kasi niyo sumagot agad eh, doon sa text eh, tsaka sa GC, tsaka kinausap sa mga cell servant. Pero yung mga kapatid, bakit itong mga ito'y naandun? Kasi sila sumagot ng oo. Kasi they are willing to be used by God. Alam niyo kapatid, pag napagamit ka sa Diyos, mamamangha ka. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka manghihinayang. Hindi mo sasabing, sayang oras ko. The moment you set up yourself to be used by God, that is the moment. Bagamat you already have all the blessing, every spiritual blessing, you will now see the spiritual blessing comes to material provision. Nakikita mo, yung spiritual blessing na to, nagmamaterialize sa buhay mo. And that makes us humble before God. Sino ba naman ako para magamit ng Diyos? Sino ba naman ako para tawagin ng Diyos? Sino ba naman ako para piliin ng Diyos? Sino ba naman ako para tigilan ng Diyos sa kanyang biyahe? Para pulutin ako sa kanyang biyahe? Nakalugmok nga ako dun. Gulong nga ako sa kanal. Sorry, alaway. Gulong na nga ako sa kanal dahil sa kalasingan. Pero tinigilan ka ng Diyos. Pinulot ka. Isinakay ka. Tinanong lang, gusto mo ba sumakay? Upo. Sinakay ka. Kasi baka ayaw mo sumakay. Baka yun ang bahay mo eh. Hindi po, dito po ako nakatira. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Ngayon nung sumakay ka, kapatid, be comfortable, be relaxed, enjoy the trip. For there is only one destination, and that is to be with God, our Father, and our Lord Jesus Christ in heaven, to become His son and daughter, and inherit all the promises of God. Amen, mga kapatid. Anong takeaway natin, mga kapatid? Takeaway, we are sealed by the Holy Spirit, which guarantee our salvation, secures us His own, authenticates us as genuine, delegates to us His divine authority, and affirms us a beneficiary of inheritance of God's promises through the finished work of Christ on the cross. So we give praise and thank the Lord, for in Christ we are truly graced by every spiritual blessings. Amen! Amen at Amen. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. Salamat po sa mensaheng ito. Salamat po sa salita mo sa amin. Salamat po sa pangungusap mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa araw, Lord God, na ito na nakita pa namin ang kadakilaan, kayamanan, at biyaya na aming tinanggap mula sa inyo. So we give you praise and honor. Ikaw, kapatid, kung hindi mo pakilala ang Panginoon, nais din niya na ikaw ay pumasok sa isang relasyon kung saan ikaw ay benepisyaryo ng lahat ng pinaghirapan niya sa krus. Kaya, ganito lamang, simple, narinig mo kanina, it is by faith. You have been chosen, kaya ka naririto. Kaya mo napapakinggan ito, because you have been chosen by God from the very foundation of the world to receive all His promises. Sabihin mo lamang, by faith in your heart, Panginoong Jesus, ako po isang makasalanan na mapapahamak kung wala ka. Salamat, Panginoon, ikaw na Diyos, naging tao, nabuhay ng perpekto, subalit namatay, at nagbayad ng kasalanan ko, ibinuhos mo ang iyong dugo bilang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Kaya ngayon, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At dahil sa ginawa mong yan, ako ngayon ay iyong anak, at ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay. Bago nila lang na malinis na katulad mo at mabubuhay ng walang hanggan. Sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Dadako po tayo sa